Yung asawa ko ay isang foreigner. Mula nang manirahan kami dito sa bansa niya ay kasama na niya ang isa niya pang asawa. Pero hindi naman sila nagtatabi. Pareho kaming merong tig-isang anak. Gusto kong humiwalay ng tirahan dahil napakahirap ng sama-sama. Alam kong kailangan kong makisama dahil mas nauna sa akin yung isa. Nakikisama ako kahit mahirap. Ilang ulit ko na rin inulit sa asawa ko na ibukod kami. Ayaw niya at galit siya habang sinasabi niya yon. Wala siyang trabaho dahil umaasa siya dito sa sahod nila sa country nila. At meron din siyang tinutulungan sa Pinas. Yung kapatid at ina ng una niyang asawa. Ngayon ay napapansin ko lang na hindi pantay ang bigay niya sa amin. Di naman sa nagdidepend ako sa pera niya. Gusto ko lang ay patas dapat. Isa siyang Muslim kaya marami siyang napangasawa at panghuli ako. Minsan nagagalit ako sa kanya dahil kada buwan siya nagpapadala sa pamilya niya ng isa niyang asawa. Pakiramdam ko'y napakalakas ng pamilya ng unang asawa. Nawili na silang umasa sa padala ng asawa ko. Hindi naman masamang tumulong at hindi naman ako galit kapag tumutulong siya. Huwag naman sana monthly. Oo, hindi ko pera yung pinapadala niya. Ang akin lang ay sana yung para sa amin ay ibigay niya sa aming mag-ina. Ilang taon na kaming kasal at nagsasama pero ni lupa sa paso ay wala pa siyang nabibili para sa amin. Pero sa kabilang asawa ay meron. Ano ba yung iisipin ko, diba? Napaka-unfair. Gusto ko na rin magtrabaho dito para naman makaipon. Ang problema ay ayaw niya akong payagan. Hindi ko alam kung ano yung plano niya sa amin. Iniisip ko paano na lang kapag wala na siya. Huwag naman sana pero may edad na siya at maliit pa ang anak namin. Maraming salamat po at sana'y mapili ninyo ang kwento ko. From our letter sender Camila ng Cebu City. Hindi ko alam kung papaano mong nakakaya yung ganyang sitwasyon. Pero ikaw lang yung po pwedeng magdesisyon at magpabago ng sitwasyon mo. Dapat bago ka pumasok sa ganyan, inalam mo muna kung ano yung magiging sitwasyon mo. Tayo pa namang mga Pilipina, lekas na talagang selosa, hindi ko nilalahata pero mas marami ang selosa. Tayo kasing mga Pilipina, talagang ang gusto natin loyalty ng isang partner or isang asawa. Kaya lang sa pinasok mo, talagang ganyan yung magiging kahihinatnan. Dapat alam mo na yan nung unang-una pa lang. If you think it's unfair, then make a way to make it fair. Minsan talaga kailangan mong magdesisyon kahit na nasasaktan ka. At kahit na hindi maganda. Pero kung makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, alam mo na yung tinutukoy ko. Wala nang sisihan pa, gawin mo na lang kung alam mo yung tama. Kung ang pinasok mong relasyon ay wala ka talagang peace of mind sa simula pa lang. At ang nakikita mo ay puro material na bagay. Ay pupusta kung hindi kayo magkakaigay dahil ayaw mo nang sinasapawan. At eto naman yung malademonyo kong advice. Wala akong alam sa kultura ng mga Islam. Pero ang pagkakaalam ko lang, hanggat kaya nilang mag-asawa at kayang buhayin ay kanilang papakasalan. Minsan talaga ay merong batas na hindi nasusunod. Kahit sa mga anak or kaibigan, meron talagang tinatawag na paborito. Ngayon, kung gusto mo talagang makalamang, galingan mong kumarenyo. Huwag ka na lang magreklamo. Gawin mo na lang yung pinaka-the best na makakaya mo. At kapag hindi pa rin ikaw yung priority kahit nagawa mo ng lahat, abay isipin mo na lang. Sayang din naman yung pera, kaya pagtiyagan mo na lang hanggat kaya pa. Baka kasi in the first place, yun naman talaga yung habol mo. Kaya nga kahit gurang na at may sabit ay pinatos mo. Kaya ngayon ang buhay mo sa kanya ay sadyang magulo. At malayo sa inaasahan mong nakajakpat ka sa loto.